Hello mga boss, may vlog ulit tayo ngayon. Ito nga pala yung part 2 ng aming swimming sa Anawangin, Zambales. So ngayon ay nasa biyahe na po kami papuntang Amara. Yun yung first island naming pupuntahan. So 6:30 AM pala kami nakasakay ng bangka. At super excited kami dahil ang iba sa amin ay first time makasakay ng bangka. At ang iba naman sa amin ay sobrang tagal nang hindi nakakasakay ng bangka tulad ko dahil huling sakay namin ay siguro 2 years ago pa. At sobrang na-miss ko rin ng dagat. Kung hindi nyo na itatanong, sa probinsya namin sa Romblon ay nakatira kami sa tabing dagat. Kaya doon ay want to sawa talaga ako maligo sa dagat. Umaga, tanghali at hapon. Ganyan ako maligo sa amin nung kabataan ko. Kaya grabe, sobrang itim ko ng bata ako. So ayun na nga mga boss, kung makita nyo yung gitnang island, yan yung Amara. Mukha lang siyang matlapit pero malayo pa yan. Siguro mga 10 minutes or 15 minutes pa yung biyahe niyan. So ayun mga boss, kung makikita nyo yung dagat, napakaganda, napakalinaw, kulay blue. Ibig sabihin, napakalalim yan. So ayan nga, nandito na nga tayo sa Amara at bababa na kami. Siguro mga 7 AM kami nakarating dyan. Grabe, 7 AM pero mainit na at tirik na tirik ang araw. Grabe, kasi summer nga talaga. Parang yung araw nyo parang pang alas 12 na ng tanghali. Bali, init lang yan mga boss. Wala yan kumpara sa excitement naming nararamdaman. At syempre, ako ang bida. Ako ang nasa unahan ng barka. Kaya akong unang bumaba sa sobrang excited syempre. Ayun na nga mga boss. Kanya-kanya na kaming pwesto. Kanya-kanyang kaming mga partner. Buti na lang walang gaanong tao. Kaya solong-solo namin ang Amara Island. Picture dito, picture doon. Kanya-kanyang posing. Inakit ko pa ang isa sa mga bato dyan Na-miss ring mag-hiking. Ayun nga mga boss. Kanya-kanyang setup ng mga camera at kanya-kanyang posing. Ang gaganda nga ng stick nila na gamit kaysa sa akin. Wala na kaming inaksayang oras pa dahil 10 to 15 minutes lang kami magtatagal dito. Kaya ayan, picture dito, picture doon. Hindi na namin ininda ang init ng araw. Masulit lang ang lugar na to. Ayan na nga mga boss, sinundo na kami ng bangka dahil pupunta na kami sa next destination namin. Yun ay ang Capones Island. Kung nabiting ka sa pagsiselfie mo, pagpipicture-picture mo dito sa Amara Island, huwag kang mag-alala at dahil may next island pa tayong pupuntahan dahil yun ay ang Capones Island. Ayan na nga, nagumpisa na ang aming biyahe papuntang Capones Island dahil ako lagi ang nasa harap dahil ako ang bida. Joke lang, hindi, para makita natin ang mga nadadaanan nating kalikasan o island at mga dagat. Lalo na napakalinaw ng dagat, diba? Kung ang Amara ay biniyahin namin ng 10 to 15 minutes, itong Capones siguro ay 15 to 20 minutes. Medyo malalayo to ng konti kasi natagalan talaga kami sa aming biyahe. Pero ito na at malapit na at nandito na nga kami. Kung mapapansin nyo, compared sa Amara, itong Capones ay mas malawak, mas malaki, mas malapad. Kaso nga, wala nga lang silungan. Kaya dun sa Amara, meron kaagad siyang bato na malalaki na pwede mong masisilungan kapag naiinitan ka na. Meron din naman, kaso tumakbo ka lang dun sa puno, kaso may nauna na. Ayan na nga mga kasama ko, pagkatapos nilang mag picture ay naligo na sila sa dagat. Ako, naligo na rin pero ayoko pa talagang maligo dahil mas gusto ko doon sa Anawangin. Pero dahil nainggit na ako sa kanila, naligo na rin ako. Siguro mga 8 or 9 kami dumating dito. Tapos babalikan na lang ulit kami ng bangka naming sinasakyan. Grabe, ngayon ko lang ulit naranasan ito. Hindi nga dapat ako sasama dahil walang magbabantay sa aming shop. Kasi nanginayang ako magsara ng shop kasi sayang ang kikitain namin sa isang araw. Pero naisip ko rin, why not, diba? Minsan lang naman to sa isang taon, isang beses lang sa isang taon mag-unwind, diba? Pero ito yung unwind na masusunog ka ng malala. Oh, photographer namin, malupit yan. Siya si Robert, yan yung asawa nung birthday girl na kasama namin. Kaya ako sa inyo mga boss, pag mga ganitong okasyon, wag nyo nang pag-isipan pa. So ayun mga boss, tapos na kami sa Amara. Next destination namin and last ay ang Anawangin kung saan kami doon na kami mag-i-stay maghapon, doon na kami maliligo at doon na rin kami kakain at doon na kami babalikan ulit ng bangka. Ayan na nga mga boss, malapit na kami sa Anawangin Cove Islands kung saan dyan kami mag-i-stay maghapon, dyan na rin kami maliligo at dyan na rin kami kakain. Anawangin Cove Island dito sa Zambales. Pagbaba nga namin ay pumunta agad kami sa pinaka-entrance niya at naghanap ng cottage
para pag-i-stayan namin. Pagdating namin, nakita nga namin na halos lahat ng cottage ay ginagawa pa lamang. Di ko alam kung nagpalit ba sila ng bagong cottage o nagdagdag sila ng cottage, kasi matagal na rin kasi itong Anawangin Cove dito sa Zambales siguro mga 2019 mga ganon. So habang iniintay namin yung cottage na ginagawa na pag-i-stayan namin, si kuya ay nagsasalita, siguro dine-demonstrate niya yung mga presyo ng cottage dito. So ako naman hindi nakikinig, video lang ako ng video. Ang natatandaan ko lang, 1K isang cottage. Pag may kailangan daw kami, tawagin lang sila. Nagpasuyo kami ng yelo, wala namang dumating yelo. At yan, patapos na ang cottage, upuan na lang ang kinakabit nila. Sana hindi kami masugatan kasi nga pag bago ang kawayan matalim yan, nakakasugat sa ating balat. At sana kayanin kami ng upuan dahil mabigat kami. At yan mga boss, sa lahat ng lakad namin ni Mrs., hindi nawawala ang ref magnet. Lagi kami bumibili niyan para itikit sa ref dahil yan yung palatandaan kung anong lugar ang aming mga nararating. So ay na mga boss, nakaready na ang aming pagkain, ang aming imumukbang. Napakarami, grabe, ang sarap. Salamat nga pala sa my birthday ha. Napakarami ng handa mo. Sa amin, pasensya na. Manila ang aming ambag. So ayan grabe, mga mangga, pakwan. At dahil dyan, para makabawi kami sa iyo, kakantahan na lang namin ikaw ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Kain na tayo. So ayan, let's go! Kain na, mukbang na, bago maligo sa dagat. So ayan, diet pa rin pala ako dyan, kaya hindi ako kumakain ng kanin. Kunain ko lang dyan, mga ulam, prutas. Pero kahit di ako kumain ng kanin, grabe busog ko dyan mga boss. Busog na busog talaga ako dyan dahil sa mga ulam, mga manok, isda. Yan, kanya-kanyang kuha ng pagkain. Tawag yan dito sa Pilipinas, boodle fight. After na nga namin kumain, kanya-kanya ng takbo sa dagat, kanya-kanya ng ligo para matunawan yung kinain. Yung maraming kinain dyan, tutunawin ang taba. Akala nyo tanghali na yan, mukha kasing tanghali na. Pero ang totoo, alas 9 pa lang yan. Kasi nga summer, sa sobrang init, parang tanghali na siyang tingnan. Pero pag bumabad ka dyan sa dagat, napakalamig, maganda. Bumabad ka dyan sa dagat para mawala yung init. Gaya ng sabi ko kanina, dito na kami mag-i-stay buong maghapon hanggang 4 PM. 4 PM doon na kami susunduin ng aming service na bangka. Para mga 5 PM ay makabiyahe na kami pauwi at maaga kaming makauwi sa aming kanya-kanyang bahay. So ayun na mga boss, tatapusin ko ng video na to. Salamat sa panonood. See you in next vlog. Bye!